Ang paniniwala natin sa ilmul ghaib, ibig sabihin yung paniniwala na hindi natin nakikita. Unang-unang pumapasok dito yung arkanul iman kasi hindi natin nakikita mga yan. Kaya ito yung tinatawag na ilmul ghaib. Ang pag-uunawa o pag-intindi natin sa ilmul ghaib ay dapat nakadepende kung paano naintindihan ng mga sahaba. So hindi tayo pwede diretso sa Quran pati sa Sunnah na hindi tayo dumadaan sa mga sahaba. At binanggit natin bakit kailangan tayo dumaan sa kanila. Kasi sila ang malinis na puso at pinili ni Allah Ta'ala na makasama ng Rasulullah. At sila yung naglipat ng Islam sa bawat henerasyon, sa susunod na henerasyon. Dahil yun doon. Number 3, ang sabi natin na la madkhala lil uqul fi masailil ghaibiyat. Ay walang karapatan ang pag-iisip ng tao o yung utak ng tao na ipasok niya ang ilmul ghaib. Yung utak ng tao panghimasukan niyang ilmul ghaib. Ang trabaho lang ng pag-iisip ng tao ay unawain at intindihin ang revelasyon ng Quran at sa Sunnah, pero wala siyang karapatan manghimasok patungkol sa itsura ng ilmul ghaib. Halimbawa, itatanong ang isang tao, ano bang itsura ng anghel? Wala pa nakita sa atin ng anghel. So yung mga bagay na yan, naniniwala tayo sa anghel na meron yan kasi sinabi ng Quran at sa Sunnah. Pero yung itsura, hindi mo pwedeng sabihin ganito o i-describe maliban kung anong sinabi ni Allah sa Quran. So dapat maniwala tayo doon. So yung itatanong natin anong itsura ng pakpak, yung talagang bibigyan mo ng itsura, hindi natin alam yon. Pero naniniwala tayo na may pakpak sila. Tama, pero hindi natin alam kung anong itsura ng pakpak. So, ito ay walang karapatan yung utak ng tao na pumasok sa mga ganong mga bagay. Number 4, ay la ta'arud, walang kontradik o walang banggaan yung utak ng tao, pati yung ilmul ghaib, yung patungkol sa arkanul iman. Ito ay talagang tinatanggap ang kabilang buhay. Pero hindi mo alam anong mangyayari, anong itsura. Tama ba? Kaya sinasabi dito na ala ta'arud, walang banggaan yung utak ng tao pati patungkol sa ilmul ghaib, patungkol sa akida, sa paniniwala. Ang ibada, pagsamba kay Allah Ta'ala, haqqun sirfun mahdun lillah. Ito ay karapat-dapat na nagtatangi lamang na ibigay kay Allah Ta'ala. Ano mang uri ng pagsamba ay karapat-dapat at nagtatanging ibibigay lamang kay Allah Ta'ala. Al-ibadatu haqqun sirfun mahdun lillah. Karapat-dapat kanino lamang ang pagsamba? Kay Allah Ta'ala. At sabi dito, la tusraf lil malak al-muqarrab. Li malakin muqarrab, hindi ito pwedeng ibigay sa mga anghel na malapit kay Allah Ta'ala. Sino yung mga kilala natin na anghel sa Islam? Si Jibril alayhis salam, si Mikael, si Israfil, o sino man yung anghel, walang karapatan na ibigay sa kanila ang anumang uri ng pagsamba kahit malapit sila sa Allah Ta'ala. Kanino lang ang pagsamba? Kay Allah. Anong halimbawa ng pagsamba? Yung dua. Hihingi ka ng panalangin kay Allah Ta'ala lang. Hindi mo pwedeng ibigay sa anghel yan. Kahit sabi mo si anghel Jibril pa malapit kay Allah Ta'ala. Si Propeta Muhammad, di ba, ay isang propeta ni Allah Ta'ala, ay hindi ka pwedeng humingi ng tulong sa kanya. Pumunta ka sa libingan niya, pahingi ako ng tulong, kailangan ko, may sakit yung nanay ko, wala akong trabaho. Hindi pwede. Kasi ang ibada, ang pagsamba, ay kay Allah Ta'ala lamang. At ang paghingi ng tulong ay isang uri ng pagsamba. At ito ang pinakapunto ni Allah Ta'ala. Bakit siya nagpadala ng propeta? Ang pinakapunto doon ay para ituro ng mga propeta sa buong sangkatauhan, para ituro ng mga propeta sa lahat ng sangkatauhan na dapat ang sasambahin mo ay si Allah Ta'ala lamang. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Katotohanan, kami ay nagpadala sa bawat nasyon ng mga propeta. At alam nyo ang pinakadahilan? Ani'budullah. Para ituro sa mga tao na dapat sasambahin lamang nila sino? Si Allah Ta'ala. Hingi sila ng tulong kay Allah. Magsujud kay Allah. Magsala kay Allah. Mag-fasting kay Allah. Mag-hajj kay Allah. Magsadaka kay Allah. Ani'budullah.
ay dapat lahat yan ang pagsamba nila iaalay lamang nila kay Allah Ta'ala. Wajtanibut tagut, at layuan nila, lumayo sila sa pagsamba sa mga tagut. Ang ibig sabihin ng tagut, ito yung pagsamba na sinasamba maliban kay Allah. Yung rebulto, yung santo, mga tagut ang tawag dyan. Yun ang pinakapunot dulo kung bakit pinadala ni Allah Ta'ala mga propeta. Ano yun? Para malaman at ituro sa sangkatauhan na ang karapat-dapat na sambahin lamang si Allah Ta'ala. Kaya nga sabi rin ni Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ, hindi ko nilikha ang mga jin, pati mga jin. Inutusan ni Allah Ta'ala yan, na dapat sambahin lamang nila si Allah. Pati yung mga syaitan, wala yan silang karapatan na sabihin nila, sambahin mo ako, wala. Kahit si Iblis pa yan. Ipinag-utos lahat sa mga jin, pati mga tao na ano yun? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ay hindi ko nilikha, sabi ni Allah, ang mga jin, pati mga tao, maliban ang pinakadahilan, liya'budun, upang sila ay sumamba. Ang tinutukoy sa tafsir ni Abdullah ibn Abbas, ang liya'budun, sambahin ay dapat ipag-aalayan nila ng pagsamba ay si Allah Ta'ala lamang. At sabi din Allah Ta'ala, tinawag niya lahat ng buong tao sa buong sangkatauhan sa Quran. Sabi ni Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, o kayong mga tao sa buong mundo. Hindi lang yung Muslim, pati hindi Muslim tinawag ni Allah Ta'ala para malaman ng buong sangkatauhan na ang kanilang pagsamba ay dapat nagtatangi lamang kay Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, sambahin ninyo ang Panginoon ninyo, alladhi khalaqakum, na siya'y ang lumikha sa inyo. Bakit sinabi dito sa aya na sambahin ninyo na siya'y lumikha sa inyo? Bakit? Kasi ang totoong Panginoon, karapat dapat sambahin, siya yung Panginoon na lumikha. Kasi kaya nga sabi na, sambahin ninyo, lumikha sa inyo. Kaya nga sabi dito, lahat kayong mga tao, ya ayyuhan nas, lahat o kayong mga tao. Bakit hindi niya sinabi Muslim lang? Bakit pati ang Kristiyano, Hudyo, lahat tinawag niya dito? Sinasabi ni Allah Ta'ala, intindihin niyo sa utak ninyo. Bakit niyo sasambahin yung isang rebulto na hindi kaya lumikha, hindi gumagalaw? Sabi niya dito, u'budu, sambahin niyo, Rabbaku, yung Panginoon ninyo. Tapos sabi niya, alladhi khalaqakum, yung kaya lumikha sa inyo. Para maintindihan ng isang tao na hindi pwedeng sambahin yung isang rebulto, isang santo na hindi kayang gumalaw. Kung hindi kayang makinig, hindi kayang magsalita, paano pa kaya kung lumikha? Tama? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, at yung mga taong nasyon na mga nauna ay siya rin yung lumikha si Allah. La'allakum tattaqun, at magiging dahilan ito upang kayo ay magkaroon ng pagkatakot kay Allah Ta'ala. Kasi kapag nag-isip ka, bakit pala sasambahin ng tao yung isang rebulto, yung isang santo, isang imahe na hindi kayang magsalita, hindi kayang makinig, at hindi kayang gumalaw? Di ba? Paano kaya, kung hindi kaya magsalita, kaya pa kaya niya lumikha? Mas lalong hindi niya kaya. Tama? Kaya sabi ni Allah Ta'ala, u'budu rabbakum, sambahin niyo yung Panginoon ninyo, alladhi khalaqakum, yung lumikha sa inyo. Doon pa lang sa paglikha, hinamon na ni Allah Ta'ala yung mga Diyos-Diyosan. Hindi kayang lumikha. At sabi rin ng Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sabi ng Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, at hindi kami nagpadala sa mga naunang propeta sa iyo, Muhammad. May mga naunang propeta, si Ibrahim, si Musa, si Isa, si Sulaiman, si Daud. Ang lahat ng mga dahilan kung ba't sila pinadala ay illa nuhi ilay. Maliban na lamang ay binigay sa kanilang revelasyon at sa iyo, O Muhammad, annahu la ilaha illa, na dapat ang tinuro namin sa kanila, na dapat ituro nila sa buong sangkatauhan, la ilaha illa ana, nang walang Panginoon na dapat sambahin maliban na lamang ako, sabi ng Allah Ta'ala, fa'budun, na dapat ninyong sambahin. So nangangahulugan na ang pagsamba ay dapat nagtatangi lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tusrab, hindi dapat binibigay sa mga anghel, sa mga propeta, kahit mabuting tao pa, kahit nakalibing dyan, mabuting tao, hindi ka pwede lumapit dyan, hihingi ka ng tulong sa kanya.
Ipinagbabawal yung kasi ang dua, ang paghingi ng tulong ay dapat kay Allah Ta'ala lamang. Halimbawa pa dito ng pagsamba, ng ibada, ay yung pagkatay, yung pagsakripisyo. Di ba kapag Idil Adha nagkakatay tayo para kay Allah? So yung pagkatay na yan, pag-aalay na yan, hindi mo dapat ibibigay yan kahit kanino. Kasi yan ay malaking pagsamba. Hindi mo pwedeng ibigay yan kasi may nakalibing dyan. Hindi mo pwedeng ibigay yan kasi nagkasakit si ganito, kailangan ko mag-alay. Di ba may mga gano'n na ginagawa minsan sa mga ninuno? May nagkasakit yan. Mag-alay kayo ng manok kasi may sakit, may kambal niya. Nagkasakit daw ng engine niya. Saan? Paano nagkakaroon? Dali mo sa ospital. Ba't ka magkakatay ng dyan? Di ba? Ba't kakatayan mo ng manok yan? So yun yung mga itinuturo at mga gawain na mga naging tradisyon sa lugar natin. Di ba pag nagkasakit yung tao, alayan daw ng itlog? Alayan ng manok, lagyan mo ng bigas, mayroon pa yun, di ba, yung bigas lagyan na kaitlog? Di ba? Tapos pera pa. Ang bagay na yun ay shirk yun. Ang ginagawa mo, yung pagsamba mo, binibigay mo doon sa ginagawa mo. Naniniwala ka nagtutulak ng swerte na dapat kay Allah lamang. Naniniwala ka na kinatayan mo to, makapagbigay sa'yo ng swerte na dapat kay Allah Ta'ala lamang. Na wala namang may kakayanan nun, maliban lamang si Allah Ta'ala. Saang relihiyon nagturo din, samantalang ang pagkatay ay para kay Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki." Yung sala ko at yung pag-aalay ko, wa mahyaya wa mamati, yung buhay ko, ultimo yung pati pagkamatay ko, lillahi rabbil alamin, para kay Allah Ta'ala lamang. Halimbawa pa dito yung dua, yung paghingi ng tulong, nang walang may kakayanan maliban si Allah Ta'ala. Ang pinakadelikado na shirk ng pagsamba, maliban kay Allah, fa-shirkul kubur. Ito yung shirk sa libingan. Nakuha ninyo? Ganun kasi ang tao, gagawin niya, punta ng libingan. Una, maglalagay siya ng semento, hollow block sa gilid. Pag namatay na yung susunod na yung generasyon na to, yung susunod na mga tao, nakita niya may hollow block, gagawa niya, lalagyan niya ng gate. Pag namatay na to, yung susunod na mga tao, lalagyan niya ng bahay na. Hanggang pagdating sa bahay, lagyan niya ng rebulto yung libingan. Pag susunod na generasyon, gagawin na to, sa sambay, gagawin masjid. Kasi mabuting tao rin yung nakalibing. Ganun ang nangyari. Punta kayo ng Taguig. Halos lahat ng libingan doon, kaya puro bahay, kala mo palasyo. Kaya ipinagbawal sa tao na yung libingan, bawal mo pagandahin yan. Kasi magiging dahilan na yung mga tao, pag nakita niya yung paganda ng paganda yung libingan, susunod na henerasyon niya, gagawin nila dyan. Yan na sila magsasala. Kasi mabuting tao yung nakalibing. Matutulong sa amin kay Allah. Yung dua namin, baka sagutin, baka siya yung magdala nun. Di ba? Shirk. Yan yung naging dahilan yung mga tao na hulog sila sa pagsamba maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, ang pinakapunto na ang pagsamba ay nagtatanging kay Allah Ta'ala lamang. Ang ibig sabihin ng tauhid, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah na siya lamang ang nag-iisang Panginoon at siya lamang nagtatangi ng pagiging Diyos, nag-iisang Diyos. At meron siyang magandang pangalan at katangian. Yun ang ibig sabihin ng tauhid. So parang sinasabi, ano ang paniniwala mo sa tauhid? O ano ang akida mo sa tauhid? Ang paniniwala natin sa tauhid ay nag-iisa si Allah sa kanyang Panginoon, sa kanyang pagka-Diyos, meron siyang magandang pangalan at meron magandang katangian. Panginoon, Diyos, pangalan, katangian. Yun ang ibig sabihin ng tauhid. Kapag sinabi na, naniniwala ka ba sa tauhid? Ibig sabihin, naniniwala ka ba na si Allah ay nag-iisa bilang Panginoon, Diyos, may magandang pangalan at magandang katangian? Naniniwala tayo. Lahat ng relihiyon ay naniniwala sa tauhid na si Allah ang Panginoon. At ang tawag sa Arabic ng pagiging Panginoon ni Allah, ang Rububiyya. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa Arabic ay Rububiyya. Ibig sabihin ng Panginoon. Lahat ng relihiyon ay naniniwala sa Rububiyya ni Allah Ta'ala, na siya yung Panginoon. Anong sabi ni Allah Ta'ala? Wala in sa'altahum. Pag tinanong mo raw yung ibang relihiyon, man khalaqas samawati wal ard. Sino yung lumikha ng kalangitan pati ng kalupaan? Sasabihin nila na yaqulun Allah, si Allah Ta'ala ang lumikha. Dapat nyo malaman yung pinagkaiba ng salitang Panginoon pati Diyos. Ang Panginoon sa Arabic ang Rububiyya. Ang ibig sabihin ng Panginoon o Rububiyya, ito yung Tauhidullahi bi'af'ali. Ito yung naniniwala ka na si Allah ay nag-iisang Panginoon sa kanyang mga gawain. Gawain ni Allah. So bilang Panginoon siya, ano ang gawain ng Panginoon? Di ba lumilikha? Ano pang gawain ng Panginoon? Nagbibigay ng biyaya sa atin. Ano pa? Siya yung hari ng lahat. Panginoon siya eh. Siya rin yung nagbigay ng buhay, ng kamatayan. Lahat ng gawain. Ang tawag dito ay Panginoon o Rububiyya sa Arabic.
So, lahat ng relihiyon ay naniniwala na si Allah Ta'ala ang Panginoon o nasa Kanya ang rububiyya. Punta tayo sa ikalawa sa tinatawag na Diyos. Ang ibig sabihin ng Diyos sa Arabic ay uluhiyya. Ang ibig sabihin ng pagka-Diyos dito, ibig sabihin ng tauhid ng uluhiyya, ay siya yung sinasamba. Siya yung sinasamba, karapat-dapat na sambahin. Nakuha ninyo? Halimbawa ng ginagawa natin ng pagsamba, yung sala, di ba? Ano pa? Mag-fasting ka, di ba? So yung ginagawa mong pagsamba, para kay Allah, ang tawag dyan, yan yung pagiging Diyos ni Allah sa'yo. Nakuha ninyo? Yung Panginoon, yung gawain ni Allah. Yung Diyos, yung gawain mo para kay Allah. Siya yung Diyos mo. Ibig sabihin, lahat ng ginagawang pagsamba, binibigay mo sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng uluhiyya. Nakuha ninyo? So, halimbawa pa ng uluhiyya. Yung sadaka, yung zakat, yung hajj, lahat ng ginagawa mong pagsamba ay tawag yan yung tauhid mo kay Allah na uluhiyya. O yan ang tinatawag sa madaling salita na ibada, pagsamba. Pag tinanong mo ang Kristiyano, di ba? Sino ang Diyos mo? Sino yung Panginoon? Sabi niya si Jesus. Di ba? Okay, sige. Halimbawa, hindi mo pa alam ang pinagkaiba ng Panginoon pati Diyos. Tanong mo yung Kristiyano, halimbawa, sino ang Panginoon mo? Sabi niya si Jesus. Di ba? Okay. Ngayon, tanong mo siya, sino lumikha ng langit at lupa? Sasabihin ba niya si Jesus? Kasi kung sabi niya si Jesus, anong nauna? Langit, lupa o si Jesus? Di ba? Ang sabihin niya, yung langit pati lupa. Ngayon, sino lumikha sa langit pati sa lupa? Hindi na sabihin si Jesus. Kasi si Jesus, nauna pa yung langit, pati yung lupa, bago pinanganak si Jesus. Di ba? Ngayon, sino sasabihin niya? Ay, ang Panginoon, ang Diyos Ama. Di ba? Ang tinutukoy nilang Diyos Ama doon ay ang Allahu Ta'ala ng Panginoon. Ang rububiyya. Pero hindi natin pwedeng tanggapin ang pagtawag nilang Diyos Ama doon kasi sila lang yung nagtawag doon. Kaya nga dito sa tauhid natin may magandang pangalan at katangian. Dapat si Allah Ta'ala lamang ang magtatawag sa Kanya kung ano yung pangalan niya. Walang karapatan ang tao magtawag sa Allah kung ano yung gusto ng tao. Nung tinawag nila si Allah Ta'ala ang Panginoon Diyos Ama, hindi natin tatanggapin yun. Pero ang tinutukoy nila doon ng Panginoon na lumikha sa kalangitan at sa lupa at lahat ay si Allah Ta'ala. Ayun ang tinatawag na rububiyya o Panginoon. Ibig sabihin, aminado sila na hindi si Jesus ang lumikha ng kalangitan pati ng lupa, kundi si Allah Ta'ala. Tama? Ngayon tanongin mo halimbawa yung Hudyo o yung Buddhism. Si Buddha ba ang lumikha ng mundo? O sabihin nila, sinamba niyo si Buddha. Si Buddha ba lumikha ng mundo? Sabihin, hindi. Sasabihin nila, si God o si Lord. Di ba? So, ang rububiyya dito, babalik sa kanilang pagkatao ng lumikha ng kalangitan, pati ng lahat na nilang ang Allahu Ta'ala, yung Lord na sasabihin nila. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng reliyon naniniwala sa rububiyya. Pero nung sinamba ng Buddhism si Buddha, sinamba ng Kristiyano si Jesus, saan sila nagkamali? Sa rububiyya, sa uluhiyya? Sa uluhiyya. Kasi ang uluhiyya ang pagsamba kay Allah. Naniwala sila na si Allah lumikha ang Panginoon, pero ang uluhiyya nila binigay niya sa mga Diyos-Diyosa na sinamba nila. Nakuha ninyo? Yun ang pinagkaiba ng rububiyya pati ng uluhiyya. Kaya ang lahat ng ginagawa natin na ibada ng pagsamba ay tawag yan ay uluhiyya. Para kay Allah Ta'ala. Sinasama mo si Allah Ta'ala, tauhid ng uluhiyya yan. At ang paniniwala mo na siya ang lumikha sa'yo, siya lumikha ng kalangitan, ng lupa, siya nagbigay ng biyaya, siya ang kariyan, siya nakakalat, ang tawag yung tauhid ng rububiyya. Rububiyya, ng Panginoon, ng pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Kullur rusul, lahat ng mga propeta ay pinadala sila para sa tauhid ng uluhiyya. Para ituro sa mga tao na ang dapat sambahin si Allah, hindi sa tauhid ng rububiyya. Bakit? Kasi lahat naman ng mga tao naniniwala na si Allah ay lumikha ng kalangitan pati ng dunya. Naniniwala sila sa tauhid ng rububiyya. Ang rububiyya, nakatanim na sa tao yan. Kahit yung bata, tanong mo yan. May Panginoon ba na lumikha sa'yo? Sabi ng bata, oo. Nasaan ang Panginoon? Sa langit. Di ba? Aminado siya. Bata yun ha. Ibig sabihin ng tauhid ng rububiyya ay nasa pagkatao na natin. Pinadala ni Allah ang mga propeta para ituro ang tauhid ng uluhiyya, na ituro sa mga tao na ang karapat-dapat sambahin ay si Allah Ta'ala. Ano ang ibig sabihin ng la ilaha illallah? Walang karapat-dapat na sambahin na Diyos. Dapat andun, walang karapat-dapat na sambahin maliban si Allah. Kasi pag sinabi mo lang walang Panginoon maliban kay Allah,
ay lahat na nga ng tao naniniwala na si Allah yung Panginoon. Nga, di ba, ang la ilaha illallah naniniwala tayo diyan, ibig sabihin nun ang pinakamensahe ay walang karapat-dapat na sambahin na Diyos o Panginoon maliban kay Allah. Kapag sinabi mo lang kasi walang Diyos maliban kay Allah, walang Panginoon maliban kay Allah, naniniwala lahat ng mga tao na si Allah ang Panginoon. Sabi dito, kullur rusul, lahat ng propeta ay pinadala ni Allah Ta'ala para ituro sa buong sangkatauhan ng tauhid ng uluhiyya, ng pagsamba kay Allah Ta'ala. Kasi ang rububiyya, alam naman ng mga tao yan. Anong sabi ni Allah Ta'ala? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nagpadala kami ng propeta sa bawat nasyon. Sabi dito, Ani'budullah, para sambahin si Allah. Ibig sabihin nun ay mensahe ng tauhid ng uluhiyya. At sabi ng Allah Ta'ala, kanina binanggit natin, Ya ayyuhan nas, o kayong mga tao, u'budu rabbakum, sambahin ninyo ang Panginoon ninyo. Hindi ba ang pagsambang tauhid ng uluhiyya? Tapos dinugtungan niya, Alladhi khalaqakum, nang siya lumikha sa inyo. Hindi ba ang pagkalikha tauhid ng rububiyya? So ginamit niya ang ebidensya ng rububiyya para gawin ng tao ang kanilang uluhiyya kay Allah Ta'ala. Ginamit niyang ebidensya. Di ba? Ang rububiyya ng siyang Panginoon ng lumikha para ang uluhiyya ibigay kay Allah Ta'ala. Kaya minsan mababasa ninyo sa Quran na si Allah lumikha ng kalangitan. Si Allah ang nagbigay ng biyaya. Siya ang nagpadala ng ulan. Siya ang nagbigay ng ganto, ng ganyan, lumikha. Alam niya ang lahat. Tapos pagkatapos sasabihin ni Allah Ta'ala, sambahin niyo siya. Magsala kayo. Ganto, gawin to, ganto, gawin niyo. So ginagamit niya ang tauhid ng rububiyya para patunayan sa mga tao na dapat siya lamang karapat-dapat na sambahin. Tandaan ninyo ang tauhid ng paniniwala natin kay Allah Ta'ala. Ito yung paniniwala na si Allah yung Panginoon, Diyos, may pangalan, may katangian. Tandaan nyo yung tauhid na yan. Ito yung paniniwala natin sa kaisahan ni Allah Ta'ala. At ang tawag sa kamalian na sasamba ka maliban kay Allah ay tinatawag na shirk. Ngayon, paano natin malalaman ng shirk? Man sawwa ghayrallahi billah, sino man ipinantay niya ang isang nilalang sa level ni Allah, na nagtatangi lamang kay Allah, sa rububiyya pati sa uluhiyya, al-musawa, al-mutlaqa, ng complete na equality, ng kompletong pagpapantay ay tinatawag na syirkun akbar. Malaking shirk. Itong syirkun akbar na ito ang pinakamatinding babala ni Allah Ta'ala sa Quran, na ipinag-utos din ni Allah Ta'ala bigyan ng babala lahat ng mga nasyon matapos dakwahan ng tauhid. Diba sabi ng Allah Ta'ala kanina, Ani'budullah, sambahin niyo si Allah, wajtanibut tagut, lumayo sa mga pagut sa pag-shirk kay Allah. Kasi nakakasira ng tauhid yun kay Allah Ta'ala. Ang shirk na ito, kapag nahulog ka sa shirk akbar, sa malaking shirk, anong mangyayari? Ay makakalabas ka sa Islam. Hindi ka na Muslim. At kapag namatay ka, habang buhay ka na sa impyerno, wa'audzubillah. At ito yung ginagawa ng ibang relihiyon ngayon. Kapag namatay sila, mahulog sila sa impyerno habang buhay na sila doon. Kaya nga nagdadaawa tayo eh. Ginagawa natin ng mga relihiyon kasi ayaw natin mamatay sila sa shirk. Kasi pag namatay sila doon, habang buhay sila sa impyerno. At sabi ng Allah Ta'ala, nagbigay siya ng babala kay Propeta Muhammad. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kami ay nagbigay sa iyo, ya Muhammad, ng revelasyon. At sa mga naunang propeta, ikaw, pati lahat ng mga naunang propeta sa iyo, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, kapag nakagawa ka ng shirk, ya Muhammad, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, lahat ng kabutihan mo ay dudurugin ng Allah Ta'ala. Imagine, propeta yun ha? Si Propeta Muhammad ang kinakausap ni Allah. Ano pa kaya tayo na hindi tayo propeta ng Allah Ta'ala? Nakuha ninyo, ito ang syirkun akbar yun. At sabi ng Allah Ta'ala, Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Sino man sa inyo gagawa ng shirk kay Allah Ta'ala, iharam ng Allah Ta'ala yung paraiso sa kanya sa kabilang buhay. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ, at ang mananatili kayo, magiging tirahan ninyo sa kabilang buhay
ang impyerno, ang jahannam ng Allah Ta'ala. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, ang pinakamatinding babala ni Allah Ta'ala sa buong mga propeta at buong sangkatauhan ang magsamba maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang shirk na ito yung isang nilalang, na itataas mo siya sa level lang pagiging nagtatangi lamang kay Allah, Panginoon, o sa pagsamba sa Kanya, sa rububiyya o sa uluhiyya. Kaya nga, ito yung naging dahilan ng hindi Muslim sa kabilang buhay. Nung ipapasok sila sa impyerno ng Allah Ta'ala, anong sabi nila? Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Sumpaman kay Allah Ta'ala ang pinakapunot dulo ng aming pagkaligaw nung nasa mundo, إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ay hinalintulad namin kayong mga nilalang sa level ng pag ni Allah Ta'ala. Yung nilalang, inakyat mo sa level ni Allah Ta'ala. Ibig sabihin nun, nagsujud ka dito, kahalintulad ang pagsujud mo kay Allah. Nagdua ka dito, kahalintulad ang pagdua mo kay Allah. Nagruko ka dito, kahalintulad ang pagruko mo kay Allah. So, inangat mo itong nilalang sa level ni Allah Ta'ala, kaya tinawag siyang shirk. Nag-fasting ka dito, kahalintulad ng pag-fasting mo kay Allah. Nagkatay, nagsakripisyo ka dito, kahalintulad ng pagsakripisyo mo kay Allah Ta'ala. Kaya sabi, إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ay hinalintulad namin kayo, pinantay namin kayo sa Panginoon ng sanlibutan kay Allah Ta'ala. Yun ang pinakapunot dahilan ng pagkaligaw nila sa mundo. At ang tinutukoy doon ang pag-shirk nila kay Allah Ta'ala. At sabi ni Allah Ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. At huwag kayong gagawa ng Panginoon ng maliban kay Allah, o kukuha ng Panginoon, sasambahin niyo yun. Yan ang matinding babala ni Allah Ta'ala, shirk al-akbar. Unang-una, lalabas ka sa Islam, pag namatay ka sa impyerno ka habang buhay, tapos lahat ng ginagawa mong kabutihan ay dudurugin ni Allah Ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Sa yawmal qiyamah, sabi ng Allah Ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. At darating kami sa yawmal qiyamah, nandyan yung listahan ng kabutihan ninyo, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Gagawin namin alikabok yan ng walang halaga, ng walang timbangan, at dudurugin namin lahat ng kabutihan ninyo. Kaya nga ang hindi Muslim, di ba? Kahit mabuti sila sa magulang nila, nagbibigay sila ng sadaka, nagpapakain sila, sa tingin ninyo ba tatanggapin ni Allah Ta'ala? Hindi, kasi nag-shirk sila kay Allah Ta'ala. Kaya yun ang tinutukoy natin, na ang Islam ay kondisyon para tanggapin ni Allah Ta'ala ang isang uri ng ibada. Di ba? Kabilang sa klase na tinukoy natin yun, yung Islam kondisyon para tanggapin yung ibada. Kasi hindi sila Muslim, kasi nag-shirk sila kay Allah Ta'ala. Kaya hindi tatanggapin ni Allah Ta'ala ang kabutihan na ginagawa nila. Kahit maging mabuti pa sila. At kahit gumawa sila ng kabutihan, kaya sabi natin, kahit mag-fasting pa sila, hindi pa rin tatanggapin ni Allah Ta'ala. Anong dahilan? Rifawati syartin. Dahil nga hindi nila tinanggap ang kondisyon para tanggapin ni Allah ang pagsamba, ang Islam na hindi dapat sila gagawa. Ang pinakapunto, huwag sila mag-shirk kay Allah Ta'ala. Yun ang pinakapunot dulo, na dapat hindi sila mag-shirk kay Allah Ta'ala. Yung pagtutulad din kay Allah Ta'ala, ito yung shirk al-asghar. Ito yung maliit o mababaw na shirk. Ngayon, ano naman ang hatol sa mababaw na shirk? Ang shirkun asghar, kapag nakagawa ka ng shirkun asghar, ang kabutihan mo, yung ginagawa mong mabuti, yun yung dudurugin ni Allah. Yung kabutihan mo lang. Ang shirkun akbar, lahat ng kabutihan dudurugin ni Allah Ta'ala. Wala kang halaga. Pero yung shirkun asghar, halimbawa, nag-fasting si Palle. Pero yung pag-fasting lang pala niya, para sabihin ng mga tao na, Masya Allah, mabuting tao. So yun, dun sa kabutihan, yun lang yung dudurugin niya Allah, yung pag-fasting niya sa araw na yun. So hindi natanggapin niya Allah Ta'ala. Kasi hinaluan mo ng pakitang tao eh.
So mangyari, ginawa pala niya yun sa puso niya para lang purihin siya. So yung ginawa niya yung shirkun asgar yun. So yung mabuti na, may imbis na lahat tayo dito may kabutihan, makukuha kay Allah Ta'ala, siya wala. Napagod na kasalanan ang hinakuha niya, shirkun asgar. Pero Muslim pa rin siya, makapasok sa impyerno, mapaparusahan, depende sa krimen na kanyang nagawa, tapos makakalabas din siya. Kahalin tulad ng nagnakaw, habang buhay ba sa kulungan, ikukulong lang siya, depende sa panahon ng halaga ng kanyang ninakaw. Ganun din ang shirkun asgar. Ngayon, paano natin malalaman yung pinagkaiba ng dalawa? Para maintindihan nyo, mayroon dalawang uri ng haram na bawal. Ano ang dalawang uri ng bawal? Ito yung tinatawag na haramun maqasid at haramun wasail. Ang haram sa kanyang sarili at haram sa kanyang pamamaraan. Dalawang uri ng haram. Halimbawa yung baboy, di ba haram? Yung pagiging haram ng baboy, haram ba siya sa kanyang sarili o haram sa kanyang pamamaraan? Ito haram sa kanyang sarili. Ngayon, magbenta ako ng baboy pero hindi ako kakain. Haram ba yung kikitain ko o hindi? Haram. Kasi ang haram ang baboy sa kanyang sarili at ginagawa ko haram na pamamaraan. So, lahat ng mga haram sa kanyang sarili na ipinagbawal ng Allah, lahat ng haram na pamamaraan magiging haram din. Halimbawa, ang alak ay bawal inumin. Ustad, hindi naman ako umiinom. Nagtitinda lang ako. Sa tingin ninyo, pwede? Bawal. Kasi yung alak haram sa kanyang sarili at lahat ng pamamaraan sa transaksyon sa alak ay magiging haram na. Kasi ang haram na yun, haram sa kanyang pamamaraan. Yung cellphone na bibili galing sa nakaw, haram ba yun o hindi? Ustad, binili ko lang naman to. Kasi ginagamit ko yung cellphone, pwede naman, di ba? Haram. Kasi yung paggamit mo ng cellphone ay haram sa kanyang pamamaraan dahil galing sa nakaw. Maukhidha minal haram, fa'ita'uhu haram. Lahat ng mga bagay nang galing sa haram ay haram din na ibigay. Para kang nagsadaka galing sa nakaw. Ustad, magsadaka ako sa masjid pero galing sa chongke ito. Ano, pwede ba yun? Tatanggapin ba ni Allah Ta'ala? Ang pagtanggap ni Allah sa kabutihan ay may dalawang kondisyon. Salamatul qasad wa salamatul wasila. Dapat maganda yung intention mo, ikhlas kay Allah at maganda rin yung pinagmulan ng gawain mo. Hindi pwede na, Ustad, ikhlas naman ako tapos galing sa nakaw ang sadaka mo. Naiintindihan yung dalawang haram? Haram sa kanyang sarili, haram sa kanyang pamamaraan. Kaya kapag mayroon kayong tanong, Ustad, bawal ba to? Tingnan nyo muna. Basta haram ang kanyang pinagmulan at haram ang kanyang patutunguhan, lahat ng pamamaraan sa haram ng pinanggalingan at patutunguhan ay haram na yung kanyang pamamaraan. At sabi ni Allah Ta'ala, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. At kayo ay magtulungan sa kabutihan at pagkatakot kay Allah. At ang pagtutulungan dito, sa pagtutulungan sa mabuti sa kanyang sarili at mabuti sa kanyang pamamaraan din. وَلَا تَتَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. At huwag kayo magtulungan sa kasalanan at sa mga pinagbawal ni Allah Ta'ala. Ibig sabihin, ang pagtutulungan sa kasalanan, yung tutulungan mo yung kasama mo, hindi sa mismong haram. Kahit sa pamamaraan na haram, bawal ka rin tumulong. Okay, anong connection niya sa shirk? Ang shirkun akbar, siya yung shirk sa kanyang sarili. At ang shirkun asgar, siya yung shirk sa mga pamamaraan. Halimbawa dito ng shirk akbar, ang panghuhula. Pupunta si Jabal sa Quiapo. Marami manghuhula doon. Tapos si manghuhula doon, hinuli ng mga MMDA. Sabi ng MMDA, bakit hindi yun nahulaan na hulihin kayo ngayon? Manghuhula. Hindi ba ang nakakaalam ng ilmul ghaib si Allah lang? Halimbawa, kabilang sa ilmul ghaib, yung mangyayari bukas. Suswertehin ba si Hamid o hindi? Ilmul ghaib yan. Si Allah lang nakakaalam ng mangyayari sa bukas, Hamid. At kung sino man sa mga nilalang na nagsasabi na may alam ako sa ilmul ghaib, ay nakagawa siya ng shirk. Pero ang tanong dito, paano natin malalaman na shirkun akbar o shirkun asgar? Ang panghuhula. Kapag nagpahula si Jabal doon, kailan ba ako suswertehin sa loto? Yung loto na haram, pumunta pa sa shirk. Di ba? So, sabi niya, kailan ba ako yayaman? Sabi na manghuhula, Jabal, yayaman ka sa December 21, 2027 ng 1 p.m. Lahat dinetalye. Ito ay shirkun akbar.
Kasi wala siyang tinira sa ilmul ghaib na mangyayari sa kinabukasan ni Jabal kung hindi kinuha niya na lahat kahalintulad ni Allah Ta'ala. Pero kapag sa amin na manghuhula Jabal, yayaman ka siguro pagkatapos ng 2025. Siguro pagkatapos ng 2025. Pero yayaman ka. May shirk pa rin doon. Di ba? Ang shirk na yun kapag hindi detalyado na sinabi lang general lang, pangkalahatan lang, shirkun asgar.